Mapagpalang araw po. Nandito po tayo sa programang Ang Katotohanan ayon sa banal na kasulatan. Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Tayo ay mag-aaral ng Biblia at titignan natin yung nangyayari. Ganyan po ang ginagawa ko ngayon sa aking mga video. Bible plus yung nangyayari sa ating paligid. Kino-connect ko po sa Bible. Ano po? Bago tayo papalao sa pagbubulay ng Ebanghelyo, mabuting bagay na tayo ay dudulog sa Diyos upang siyang magturo sa atin, magbukas ng kaisipan. Alam niyo po, ang kaisipan ng tao, napakahirap buksan. Kung minsan totoo nang yung sinasabi mo, kulang na lang isaksak mo sa bunganga ng isang tao, ayaw niya pa rin paniwala. Siyempre, anong makikita mo nyo? May kanya-kanyang ugali ang tao, may kanya-kanyang katwiran ng tao. Especially sa mga reliyon. May reliyon dyan na si Jesus daw, naniniwala sila anak ng Diyos. Pero hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, gaya ng kanyang ama. Kundi ang paniwala nila kay Jesus ay tao lang. Taong umakyat sa langit, taong aakyat ay babalik dito sa lupa. Puro tao. At ang mga reliyon na ito, ang pinapanigan nila, yung magnanakaw sa gobyerno. Sanggang dikit. Ika nga. Yan. Nagrarally pa yan. Ang rally nila, pabor sa mga magnanakaw at mga pumapatay ng tao. Naturing ang may reliyon, nangangatwiran pa. Halatang-halata naman. Halatang-halata ang paginabang. Ngayon, iwanan natin sila. Ito yung reliyon na bawal magbasa ng Biblia. Yan, para madali niyong maintindihan kung sino sila. Mahilig pang mag-rally. Nitong nakaraan, itong panahon ni PBB, puro rally sila. Yan, hindi sila naniniwala kay Jesus ay Diyos gaya ng kanyang ama. Naniniwala sila si Jesus ay tao. Lalabas ang Diyos pala sa langit, tao rin. Tignan nyo, kamangmang ang mga ito. Gumagamit ng Biblia, nagmamarunong, ang totoo niyan, biho. Ang laman, wala. Sabi nga ni PBBM sa last slide sa Baguio, nonsense. Okay. Ito, kilala nyo siguro si Julius Babaw. Kilala nyo si Corina Sanchez Roas. Yan, naging magkasama yan sa Channel 2. Mga broadcaster yan eh. Nagdadala ng balita. Ngayon, si Julius nasa Channel 5. Si Corina nasa Bilyonaryo. Misa nasa Mata ng Agila. Misa nasa okay. Doon bago mag-eleksyon, meron silang in-interview. Ubod ng yaman, kaibigan. Ibang klase ito. Ubod ng yaman. Kaya kung sinabing ubod ng yaman, ang daming sasakyan. Hindi pa nila nagamit lahat yun. At dahil sa laki ng bahay, kapag yung nanay
tatawagin yung mga anak na, anak, kakain na tayo, gumagamit pa siya ng mikropono. Nakita ko, napanood ko eh. Pipindutin niya, oh, mga anak, kakain na tayo. Yan. Talagang malupit itong mag-asawa na ito. So, before election, nagpa-interview sila. Alam nyo naman po, pagka nag-imbita ka ng mga ganyang klaseng karakter, Julius Babaw yan, Corina Sanchez yan, so, pwede bang, Corina, halika, mag-interview ka sa amin. Julius, halika, interviewin mo naman kami. Ganun lang ba yun, kaibigan? Lahat ngayon, may kasamang mga kilalang mga tagapaghatid balita yan. Si Julius at Corina. Na yung palang ini-interview pala nila, ay tatakbo pala ng mayor. Kumbaga, welcome remarks. Ubod ng yaman. Tinanong ni Julius, paano kayo yumaman? Nag-DPWH kami. Paano kayo yumaman? O gusto niyo yumaman, kayo nanonood ng video ko? Gayahin niyo sila. Sa maiksing panahon, nagkamal sila ng pera. Saan ka nakakita? 40 kotse. Yung iba hindi pa nga nila nagamit eh. Pinapaliwanag ang bawat kotse ang halaga. Yung isa kaya daw niya binili kasi pag nakasakay, meron siyang baso, merong alak. Pero hindi niya pa nagagamit. Yung isa naman, binili niya kasi daw may payong. Magkabilang pinto, may payong. Yung payong pala. Isipin niyo po yan, kaibigan. Ganon po sila kayaman. Isipin mo, pagkakain sila, tatawagin sa mikropono. Pipindutin niyang ganon. Anak, kakain na tayo. Sa kasaysayan ng mga mayayaman, sila lang ang ganyan. O baka naman hindi lang na-interview yung iba. Nagkataon naman na sumabak sa politika, ang nilabanan niya, pader. Pader. Natural, hindi siya ubra doon eh. Yung pader na nilabanan niya. Talo siya. Yan. Yung pader na sinasabi ko, walang tarpaulin nyo na. Walang tarpaulin. Matatag. Yun ang gumiba sa mga nakaraang mga mayor na matagal nilang inawakan yung lugar na yun. Bata lang yun. Palagay ko, may gusto ang Diyos na gawin sa kanya eh. Kasi marami na nagsasabi kung yan ang maging presidente. Hindi mo anong presidente yung nasa isip ng mga taong bayan eh. Yan kasi nakita nila eh. Wasak lahat ang mga korupsyon. Sa madalit salita, talo siya last May election. Isipin niyo po, sa maiksing panahon, yumaman po sila. Ngayon, sikat na sikat. Sila. Yung pinakita nilang mga interview ni Corina
at ni Julius, nagkaroon ngayon ng pagkakataon ng gobyerno. Kung nagbabayad ba ng tamang buwis, Nakasama pa sa kanila. at ang sabi ng Blue Ribbon Committee, kukunin kong lahat ang sasakyan na yan. Lakas ng loob ng Blue Ribbon Committee yan. Kukunin ko lahat yan ng Senado. Yun pala, ay sa napapanood namin sa balita, kayo yung napapanood nyo sa balita, national news at mga vloggers, kurap! Pinagawang mga proyekto. Kaya pala, tumatakbo siya ng mayor kasi nga, yung naupong mayor, parang ganito. Yung dating mayor, kung kakutsaba nila, ayun lang kung kakutsaba, nakakuha sila ng mga project na palpak. Kaya nung dumating yung mayor na bago, lahat yung giniba niya yung korupsyon, siyempre kasama sila sa nagiba. Kaya pala sila, analisa ko yan gustong maging mayor, siyempre naman, dati kang, tapos, wala kang iniipo, wala kang project sa lugar na yan. Hindi ba masakit, kaibigan? Dati kang umiipo ng milyon na pera ng taong bayan galing sa buwis, tax. Ako, taxpayer ako. 20 years old pa lang ako. Nag-employed na ako sa private. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. At the age of 20, nagsimula na po ako magbayad ng buwis. Kahit na mababa pa as well. Mababa pa ng minimum nun eh. Mababa lang. Barya-barya lang. Ano? Barya-barya pa lang. Napasama yung interview ni Corina at ni Julius. At yung mayor, na gusto maging presidente siya ng taong bayan, walang iba kundi si Vico Soto, anak ni Connie Reyes, kay Vic Soto. Yan. At mismo si Vico Soto ay pinakita niya yung mga dokumento. Kaya wasak na wasak sila ngayon. Sabi ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng siyempre magpapagitang gilas yan. Kilala nyo ba yung nangako ng 2,000 ng Meralco? Si Uletang. Yun ang Uletang ba yun? ng Blue Ribbon Committee ngayon. Ay, talaga yun. Nasaan yung 2,000, Marcoleta, ng Meralco? Sabi mo, nung nangangampanya ka, pag below 2,000, libre ka. Wala kang babayaran ng Meralco. Nasaan na? O si Tito Soto, bibigay ko sweldo ko. Ayun na. Binigay na. Yung 2 buwan niyang sweldo sa Senado. Yan. Palakpakan natin si Tito Soto. Sa bagay, dun lang sa Itbulagan, dami na lang ng mga scholar eh. Oh, si yung 10K. Kilala nyo ba si 10K? Yabang. Na nagsabi, gusto nyo talunin. Kung ayaw nyo maging presidente si Sara, talunin nyo sa 2028. Kasi itong si Caldero, sabi ni Drilon, no panahon ni Senator Drilon, Caldero. Yung Caldero naman, sa panahon ni Digong at saka niya, kompanyero. Doon sa Clark. Yung Caldero.
Okay? Nasaan na yung 10K? Caldero. Yan. Pinangako mo rin yan eh. Yan. Siyempre, nag-i-inspire na maging vice president yan. Natikman na niya tumakbong vice president eh. Kanya lang, hindi nga lang siya pinalad. At ang pinalad, si Atty. Leni Robredo ng Bicol. Ngayon, mayor siya ng Bicol. Siyempre, natikman na niya. Natikman na niya maging congressman, natikman ng senador. Siyempre, gusto naman niyang umangat ng kaunti. Yan. Kaya siya sumisip-sip. Hindi mo na talagang Duterte naman ito eh. Kung sinabi ni Robin Padilla, sunugin niyo man ako, mangangamoy pa rin ako ng Duterte. Ganyan din naman itong si Caldero eh. Kanya lang, meron siyang kaagaw. Kasi ng kaagaw, yung kapwa niya senador, yung taga Ilocos, yung paborito yung bagong PNP chief ngayon, na yun na nire-recommenda niya nung araw, na gusto niya maging PNP chief, hindi si General Torre. Kasi daw, yan, kababayan from Ilocos. Kumbaga sa body-body. Yan. Yang korupsyon ngayon ay pandaraya. Alam mo, ganito lang kasimple yan. Yan, pinasabog ni Tito Sen yan, ay ni Senator Ping. Privilege speech. Yung matalinong ito si Senator Ping eh. Kung bigyan lang pagkakataon, gusto rin maging presidente dito eh. Yan hindi tumatanggap ng CDF sa Senado. Sabi niya, corruption yan eh. Wala siyang baboy doon. Parang si Mayor Lim nung araw, naging senador, wala din siyang baboy. Yan. Sabi niya kanina, pinanunod ko, bago ko sasabihin dito, lutong-luto na yan. Andiyan ang mga tao ko, sinusuyod nila ang lahat. At inire-report sa akin yan. Yung mga ghost project doon sa Bulacan, sino ba ang taga Bulacan na nagsabing wala daw siyang kakilala? Wala daw siyang kakilala. Siyang nagpakilala doon sa engineer. Na yung engineer na yon, ang nagtalaga sa kanya ay si panahon pa ni Duterte yun. Sino ba ang public works noon? Ngayon senador? Villar? Siya nagtalaga doon sa Alcantara. Na pinakilala naman ni Senator Joel Villanueva na nagbibigay ng ahik. Napapanood ko lang po yan ha. Hindi chismis yan. Napapanood ko sa YouTube yan. Kompleto. Maraming vloggers eh. Pulutin mo. Ang dami mapupulot sa kanila eh. Kanya lang yung mga matitino. Yan. Wala daw kakilala. Yung pala, ang aking kaibigan, Engineer Alcantara. Palakpakan. Tapos nakita pa, nandun yung kapatid. Ayan. Yung John, mayor ng lugar nila. Diyan mo makikita ang malupit na pandaraya. Sinabi ni Senator lang, hindi ako may sabi niyan. Pinanonood ko lang, yung cake, sabi niya, slice, wala na natira sa taong bayan. Ganon, kalupit ang pandaraya, ang pagnanakaw doon sa pera ng taong bayan. Yan din na sinabi ni Bongbong doon sa Benguet, yung natapon lang yung pera ng taong bayan doon sa ilog. Ito, pag i-repair mo ito, mangangailangan na naman ng 500 million. Sabi ni Bongbong yan, napanood ko yan. Paulit-ulit.
Saan daw galing ang pera? Pera ng taxpayer. Binanggit po yun. Bakit ko alam? Nanonood ako ng balita. At nanonood ako sa mga vlogger. Siyempre, yung mga vlogger po, pinipili ko lang yung nanonood ko. Yung magsasabi ng totoo. Pinanonood ko sila. Di man nila ko panoorin ng ganito. Basta sila tinitingnan ko sa YouTube. Siyempre, bilang taxpayer, ayan. Kaya gusto nyo yumaman, kaibigan, mag-apply kayo sa public works. Mangontrata kayo ng mga tulay, kalsada. Alam nyo, anong sabi ko nung araw? Magaling ang Diyos. Kung hindi nagpadala ng sunod-sunod na bagyo ang Panginoon Diyos, hindi natin malalaman yan. Hindi mabubulgar yan. Mananatiling lihim yan. O, yung isang engineer, nahuli. Sinusuulan yung bagong congressman ng Batangas. Libiste. Nilatagan ng pera. Pag tinanggap mo yan, meron pang kasunod dyan, kinabukasan. At meron pang kasunod, kada proyekto. Meron kang, yan. Ang lupit ng pangako. Ininterrupt niya yun. Ayun. Dinakma ng pulis. Latag yung pera. Sa balita, nakalatag yung pera. Kanya lang, gusto ng congressman sa Batangas, lumibot din yung congressman. Bagong congressman yun eh. Siya mismo, tinignan niya yung mga project. Palpak talaga. Napapanood sa TV yan. Napanood ko rin. Napanood nyo rin. Ngayon, ang gusto niya, gawin niyang star witness itong engineer na taga-suhol ng star witness. Kasi siyang may nakakahalam ng higit sa lahat ng nangyayari doon sa Batangas. Kasi nga, siya ang inutusan. Sana magipag-cooperate siya. Huwag na niyang isipin na lang niya yung kapakanan ng bayan. Huwag mo nang isipin yung sarili mo. Isipin mo na lang yung bayan na, anong sabi ni Joel Villarreal, ang sagwa salita pa eh. Nung nangangatwira si Joel, anong tawag kay Joel? Joel is lying. Ang sabi ni Bunyog. Basta. Medyo malalim, masakit eh. Doon pala sa Bulacan, Boss Project. Yung palang multo, meron din palang proyekto. Napapanood ko sa YouTube yan. Sa balita. Sige po, hanggang dito na lamang ano. Hanggang dito na lamang. Anong sabi sa Biblia? Gusto niyo yumaman? Ito, panguli. Panguli. Ito sabi ni Pablo sa mga gustong yumaman. Unang Timoteo chapter 6 verse 9. Ang mga nagnanasang yumaman ay mahuhulog sa tukso. Tukso nga naman ng kayamanan. Ayun, nahulog yung Vizcaya family ng Pasig. At nasisilo sa bitag ng masasama at mga angal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Yon. Napahamak sila doon sa interview ni Corina at Julius. Sige. Hanggang dito na lamang ang ating munting video. Gusto nyo yumaman? Isipin nyo, sinabi ni Pablo. Isipin nyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa patutuo ni Pablo
Salamat po at marami pong mga napapanood ngayon sa vloggers, mga balita tungkol sa nangyayari sa aming paligid. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas, mahawa ka, Panginoong Diyos. Mawa, kumilos ka makapangyarihan, dapat managot ang dapat managot. Kung ano man ang kanilang posisyon sa gobyerno, dapat po makulong sila, Panginoon Diyos. Upang pagdusahan nila ang pandaraya, pagnanakaw, panloloko kay Juan de la Cruz. Wala po pwedeng gumawa niyan, Panginoon Diyos, sapagkat kaming mga tao, wala po kaming kakayahan dyan. Hindi, ikaw lang po may kapangyarihan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ko, walang personalan, kung ano ang nasa Biblia at yung nangyayari sa ating paligid, ganun po ang ginagawa ko ngayon. Pinagkukunik-connect ako na. Lahat ng sinabi ko, napanood ko po sa telebisyon. Alam niyo naman ngayon, high-tech na tayo ngayon. Baka yung tayo nyo, nakikita na po sa mga mall, sa mga establishmento, hindi nga lang nabubulgar. Lahat po ngayon. Dahil sa advanced technology. Yung ang bahay mo, nasa abroad ka, nakikita mo yung bahay mo rito. Kung sino yung mga tao pumapasok. Isipin nyo. Ganyan na po ka-high-tech ngayon ang ating panahon. Like, share. Ay yung mga nasiyaran, i-share mo sa kanila. Yung Marcoleta, INC po yun. Antikristo. Yung INC kasi, Antikristo yan. Yun ang sinasabi ko na naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos, pero hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos, kundi anong paniwala nila? Taong makyat, nasa langit tao at babalik tao, puro tao. Siya po yun, yung Marcoleta ng Blue Ribbon Committee na nagsasabi sa programa ng kanilang TV program ng kanilang iglesia. Kukunin ko lahat yan. Napanood ko rin yan. Thank you for watching. God bless us all. Mabuhay ang Pilipinas in Christ alone. Alam niyo po kung kay Kristo lang sila, matino naman sanang tao eh. Ang problema, ginagamit ang pangalan ni Kristo para dayain yung si Juan de la Cruz. Bye. Kala mo, banal. Kaya sabi ni Senador Miguel, huwag na tayong magsanto-santo rito. Pakalanan na. O sino yan? Nag-iisip ng pundo. Yan lang, pakalanan na. Sana. Kanta na.